problema, may utang yan. Sinabi ba sa iyo ng pag-ibig? Wala po. So walang ginawang pag-ibig? Wala po. Makikinig kayo pag-ibig. Listen up carefully pag-ibig ha. Obligasyon nyo i-disclose beforehand na may utang yan. July 2025 pa palang nag-umpisang mag-investigate, pero ngayon lang, kung hindi na paabot sa amin itong bagay na ito, hindi namin alam. Oh, pag-ibig, makinig kayo ha. Paano kayo iibigin sa inyong pagiging pag-ibig? Buisit! Kilala namin kayo, kaibigan namin kayo. Pero pagdating dito, trabaho lang, walang personalan, public service lang to. Bawal dito ang pikon, bawal dito yung mga tampurorot, bawal dito ang pisot. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Lumapit po ako ngayon sa Bitag upang ako po sana'y matulungan na ma-resolbahan po ang aking problema. Tungkol po sa nakuha ho namin bahay sa Pag-ibig, dahil po ito ay may utang na nagkakalaga ng 224,000 ho, no mahigit pa, na nilapit po namin sa Meralco upang ma-dispute po yung utang at nalinis po sana kung wala po kami babayaran sa Meralco. July 1 pa po namin last year, pinasa yung papel sa Meralco para ma-aksyonan po sana yung utang nila ng dating may-ari sa Meralco na hindi naman po kami ang gumamit. Sir Ben, Sir Carl, sana po matulungan niyo po kami na maayos ang problema po namin. Maraming salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Hindi niya matirhan yung nabili niyang foreclosed na bahay, house and lot na Pag-ibig. May balanse po sa Meralco ang dating owner na ito po'y na-foreclose na 224,783 pesos and 62 centavos. Isettle mo muna yan kasi kung hindi, kawawa naman yung bagong nagmamayari, hindi mapapakibitan ng kuryente. Makikinig kayo Pag-ibig. Listen up carefully Pag-ibig ha. Makinig kayo ha. Kung binili nung tao yung na-foreclose na bahay sa inyo, obligasyon nyo i-disclose beforehand na may utang yan. Nagmagandang loob ata ang Meralco rito na parang tinawagan kasi ng Bitag. Alam mo naman kasi kami nagpapasalamat sa mga taong marunong umintindi, marunong umunawa at naintindihan. Naawa nga ba? Naawa or inintindi ba o natakot lang dahil Bitag? Ako'y nagpapasalamat po. Ganun din po ang supervisor ng Energy Regulation Officer Consumer Affairs Services, Energy Regulatory Commission, ERC. Parang debt relief, parang sila na pong sumalo. Hahanapin ko kung sino pong may kasalanan. Dito po, may kasalanan dito. Wala bato-bato sa langit. Dapat tatamaan talaga. Dapat tamaan at mabukulan. Mabuti na lang kamo, meron tayong ERC, Energy Regulatory Commission, at yung sinasabing CAS, Consumer Affairs Service. Magna Carta for Residential Electricity Consumers, Article 22, Right to Electric Service despite privileges of previous tenant without prejudice to enforcing the provisions of the second paragraph article. Ang haba po nito. Hindi ko na po babasahin to. Baka mag-nosebleed na po kayo. Kailan mo nabili? In-award po sa amin siya is June 27 pa po. In-award last year. sa'yo? Sumali ka sa bidding? Opo, sumali po yung asawa ko sa bidding po. Okay, so kayong napili? Opo, kami po yun. Binayaran nyo? Yung 5% po na down payment. Down po. payment. Sinabi ba sa inyo ng Pag-ibig na medyo magkakaproblema tayo kasi naputulan ng kuryente? Bago namin i-turn over sa iyong bahay niyan, ay sinisiguro namin na may prior disclosure, magpakabit ka ng kuryente. Ang problema, may utang yan. Sinabi ba sa iyo ng Pag-ibig? Wala po. So walang ginawang Pag-ibig? Wala po. Kasawian ang hindi Pag-ibig. Oh, Pag-ibig, makinig kayo ha. Paano kayo iibigin sa inyong pagiging Pag-ibig? Buisit! Last year pa nakikipag-ugnayan kami, marami kaming natatanggap. Pag-ibig, listen up! Marami kaming napatanggap na mga reklamo noon and we would like to work with you because to facilitate so you can solve the problem. Nagkakaroon kayo ng problema. Bibisitahin namin kayo at makikita ninyo ngayon. May imbestigahan na namin kayo kasi departamento kayo. Kasi pinuntahan ho namin yung bahay, tapos po, tinanong ho namin sa mga kapitbahay po kung may nakatira po. Tapos wala daw Ano po- ba sinabi nila? Oh, may nakatira pa dyan? Wala. Wala rin Nanalo lang kayo sa subasta. Pagkatapos, hindi man lang sinabi sa'yo. Wala kung po, ano basta estado. binigay lang po yung papel eh. Binigyan papel. Oh, ilan po? Saan, anong opisina to? Sa Pag-ibig po mismo. Saan Pag-ibig mismo? Sa Manila Bay po sa may Ayala Mall. Sa Ayala Mall. Opo. Ayala Mall sa Manila Bay. Opo. Public servant kayo eh. Kasama sa serbisyo ninyo, tungkulin nyo, gawin nyo ng tama. Alam Sinabi ko ba kayo. ng Pag-ibig as is where is? Hindi rin po eh. Yung Article 22 po ng Magna Carta, una-una, mayroon mo tayong ganong klaseng document or issuance ng ERC. Magna Carta for Residential Electricity Consumers. Yes, sir. Nakasulat po doon lahat ng karapatan ng ating mga residential consumers. Ang isang applicant for electricity service ay hindi dapat magbayad ng mga
mga unpaid arrears ng previous occupant dun sa premises na gusto niyang i-apply for electricity service. Okay. Klaro ho yan sa Article 22 eh. So, Well. dito sa case ni Sir, dun sa wife niya, meron ngang bayarin, I think mahigit 200,000. Wow. So based on Article 22, hindi dapat siya ang magbayad. There is only one exception. Yun nga hong tinatawag nilang conspiracy. Baka ho nagkasabwatan yung nag-a-apply ng kuryente dun sa dating owner or occupant. So yan lang. Pero dapat i-prove yan ng distributor na meron ngang ganon. So pag ma-establish yun, bayaran dapat ng applicant. Pero dito sa case ni ma'am, yung sa applicant, hindi naman na-establish ng Meralco. Katunayan nga yan, sinabi nga ng Meralco na hindi na magbayad nga si Garduque. hindi na sila magbayad. Pero ang isang problema doon, masyado atang matagal yung investigation na ginawa. July 2025 pa palang nag-uumpisang mag-investigate. Pero ngayon lang, kung hindi na paabot sa aming atensyon itong bagay na ito, hindi namin alam. Mabuti na lang po kayo po sa programa ninyo na ipaabot sa amin at on that day na napaabot sa amin, tinawagan namin yung tinatawag namang Meralco Consumer Assistance Office o para ma-address ang issue. At yun nga, the following day or maybe within that day nga, na-inform kami na hindi na daw papabayarin. Yun ako. Salamat naman po, sir. Sir, kami po'y natutuwa. In the first place, nagpapasalamat po kami sa inyong tanggapan. Although, ngayon nyo lang nalaman, di nyo po kasalanan. Pero malaking bagay po yung inyong ibinigay na impormasyon binahagi. Informational, educational po sa mga nanunood po sa atin. And you did something good, sir, sa nakita ko. Ginampanan nyo, and I laud you for that, and I'm happy to hear that from you. I have nothing against Pag-ibig, but we've been contacting ang Pag-ibig. Noong pa man, marami ng problema last year pa. Sandamakmak na pong dumarating sa amin. We're trying to reach out with them. Thank you so much. Ang ginawa po ninyo, the broader public service. Nakakalimutan ng Pag-ibig yung kanyang tungkuling tiyakin Yun. na pagka po ibinigay niya yung lupa, bahay at lupa na na-foreclose nila, yan po ay malinis na ang katayuan ng bahay at lupa o di kaya bahay o di kaya lupa na kanilang naremata bago nila ipagbili sa iba. Sapagkat sa ilalim po ng mandato ng Pag-ibig, hindi po ito basta na lang ipinagbibili nila ang mga ari-ari. Tinitiyak po nila na maayos ang katayuan noong ipinagbibiling bahay at lupa, nauna na kanilang naremata. Alam po nila na may mga dapat linisin, kasama po yung mga ganyang bagay, kuryente, association dues, at kung ano-ano pa, pati nga po yung tax, real estate taxes, ginong bentul. Dapat sagot na ng Pag-ibig yan habang ito ay naremata niya at pagkatapos hindi pa naipagbibili sa iba. Ang akin pong tingin dyan, pwede po yung graft and corruption sa ilalim po ng Section 3E ng Republic Act 3019. Malaki po ang kanilang pagkakamali sapagkat nung kinuha nila yung pong niremata nilang bahay at lupa, tungkulin po ng Pag-ibig, imbestigahan. O siya, sige, hindi nakabayad. Kaya nireremata natin. Ano pa ba ang ibang tungkulin? Ano pa ba ang ibang bayarin na hindi nagampanan noong pong narematahang ng nakabili? Tungkulin po yan ng Pag-ibig. At kung hindi po niya ginawa yan, yan po ay mabigat na pagpapabaya at dahil po binabanggit natin, hindi niya nagampanan ng kanyang tungkuling tiyakin. Ang kanyang ipinagbibiling ari-arian ay malinis na. Tungkulin po niya yun. Ahensya siya ng gobyerno. Dapat po alam niya yun. Abay, malaki po ang kanyang pananagutan sa criminal negligence and or pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala doon po sa tao na pinahintulutan nilang makabili, kung minsan, 100,000 pa. Yung tinatanggap ng Pag-ibig mula sa mga tao nakabili ng rematadong mga ari-arian. Yun na nga, attorney. Pero simple lang naman, hindi naman siguro aabot sa ganito. Kung sakali, ang Pag-ibig na lang naging transparent, sabihin, sige, ito may problema sa kuryente Hindi na tingnan ng karapatan ng walang prior disclosure. Real estate po to You have to disclose the status and you have to look at the welfare of the consumer or the client or the buyer. You have to look at his rights as well and the state ng yung sinasabing real estate na yung estado. Kung ginawa lang po sana sinabi rito, hindi na po lalapit sa atin to kasi matuturo naman. Kung mismo po yung sinasabing ERC may Magna Carta, nagsabi na wala daw ginawa ang Pag-ibig sa kanila. Kung nalaman nila, ay naayos na to. Yun po yung mabigat dito. Kasi hindi na lamang po basta magbebenta yung Pag-ibig. Para baga nagbebenta ang pribadong korporasyon ng mga narematang pag-aari ng mga taong hindi na makabayad. Sila po ay service-oriented government entity.
Okay. Ang kanilang mandato maglingkod sa tao, lalo na sa mga taong Ayun. ibentahan ng kanilang mga ari-arian. Ayun. Okay. Siguro, attorney. Ginawa yan, mabigat po ang pananagutan. Okay. Ginong Tulfo. I think it's more like an oversight. I think we need to see Senator Chis Escudero, Chairman ng Urban Planning, Housing and Resettlement in the Senate, in terms of, yung proper disclosure muna. And all the things na dapat nilang ibibigay, yung estado ng, tulad ng in-identify mo lahat, buy at your own risk, as is where is. Bay, teka muna, may chairman tayo ng Urban Planning, Senator Chis Escudero. Kami po ibibisita sa inyo at ito para dito, masaayos na to, para medyo may kunting, I don't know, kung ano pang idadagdag dito. May nakikita ka bang pagkukulang sa batas dito, attorney? Opo, malaki po yung pagkukulang tungkol po sa mandatong yan. Kasi po yung batas ng pag-ibig sa kasalukuyan, ang pananaw po ng mga naglilingkod sa pag-ibig, parang nagiging financing company siya, a private financing company, na hindi naman po karapat-dapat. Dahil ito po ay bahagi ng programa ng gobyerno na Yun. pagbigay ng palupa, pabahay. At dahil dyan, titiyakin po nila na maayos ang pagkuha Ayun. ng mga bahay, mga Oh, yan. lupa na kanilang nararemata upang yung susunod na bibili, Ginoong Ben Tulfo, wala na pong problema. Tama. Malinis na po yan. Lalo kung siningil po nila ng napakalaki. Okay. Ginoong Ben Tulfo. Gagawin po natin, attorney. Kami po ibibisita ang bitag sa tanggapan ni Senator Chis Escudero, makikipag-appointment para may madulog to, para hindi na mangyari muli to, para makatulong na rin po tayo. Parang oversight na rin kung kinakailangan amendan, silipin, dagdagan, ora mo palakasin pa, pag-igtingin pa yung sinasabing mga batas na kinakailangan pa para sa kapakanan ng sinasabi nating mga bumibili ng kababayan po natin. With that, attorney, kami nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Ginoong Ben Tulfo. Ineri namin para lamang sabihin sa... pag-ibig, makinig kayo ha. Kilala namin kayo, kaibigan namin kayo. Pero pagdating dito, trabaho lang, walang personalan. Public service lang to. Bawal dito ang pikon, bawal dito yung mga tampurorot, bawal dito ang pisot. Eto po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Okay ka na, makahinga ka na. Ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tandaan, Bitag Help Desk. Napapasalamat po kami sa Bitag dahil nasolusyonan po ang aming problema. Sa 9 months po namin paghihintay na kami magkaroon ng kuryente, nasolusyonan po ang aming problema at wala na po kami babayaran sa Meralco. Maraming salamat din po sa ERC sa pagkalampag niyo po sa Meralco upang kami matulungan at on process na po yung aming application para makakabitan po kami ng kuryente. Maraming salamat po muli sa inyo, Sir Ben, Sencar, at saka sa ERC po. Maraming salamat po.